ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ang running debate ng ang dating daan ni Brother Eli Soriano versus ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Patutugtugin natin ang buo at ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Sino ba talaga yung yung anghel na umakyat sa sikatan unang araw talaga? Ayon po sa Biblia tsaka yung uod na Hakob po talaga. Yung anghel na umaakit sa sikatan ng araw, yun ang nagbabawal doon, yun ang may control doon sa apat na anghel eh. Puro anghel kasi yun eh. Hindi ho ba si Manalo yun? Hindi. Puro anghel yun. Magkakaisa yun eh. Yung apat na anghel, may hawak ng... Pero ayon sa pasugo po nila. Sa pasugo nila, si Manalo yan. Pero hindi pwedeng si Mr. Manalo yan. Dahil unang-una, no, ipansinin mo, apat yung hangin. Ano? Hanggang ngayon, hindi nila alam yung tatlo eh. Isa lang ang hangin nila eh. Paano? Kung si Mr. Manalo yun, dapat alam niya yung apat na hangin doon. Kasi apat yun eh. Masyado naman yatang kapangahasan sabihin mong ikaw yung anghel doon. Hindi mo alam ang kahulugan ng apat na hangin. Pati nga yung kahulugan ng banal na halik, hanggang ngayon hindi nila alam eh. Paano naman sila yun, kapatid? Malaki namang katawa-tawang bagay. That is very ridiculous. That you are portraying yourself in an incident in biblical prophecy when you do not know the details of that biblical prophecy. Hindi mo po pwedeng sabihin kasama ka sa insidente kung hindi mo alam yung biblical prophecy na yun, kung ano mga detalye. Yung nag-uusap doon, mga anghel. Pare-pareho silang anghel na nakasulat, sabi. Kaya sabi ko, hindi tao yan, ano? May hawak ng hangin eh. Hindi kaya ng taong ang hangin, hawakan. Hindi nahahawakan ng hangin, ng tao ang hangin. Ang nakakagawa lang na hawakan ng hangin, ang Panginoon Diyos at ang kanyang mga anghel na espiritu. Pero ba, Brother Eli, paniwala ho nila si Manalo po ay anghel po yun? Oo, sabi nila, yung daw anghel eh. Meron ba tayo mababasa sa Biblia po na ang anghel ho ba pag nagkatawan tao, mayroon po ba? Pwede po ba yun? Maaaring ang anghel magkuha ng sangkatawang tao, no? Opo. Pero kalugod-lugod ho ba sa Diyos yung gagawin ng mga anghel na gano'n? Ay, meron nung araw, may mga ginawa ang mga anghel na kumuha ng katawang tao, nag-asawa sa mga anak na babae ng tao. Hindi naman mga anghel na tapat sa Diyos eh. Pero meron mga anghel din na kumuha ng katawang tao para magpakita to send or to be instrumental in giving short messages doon sa mga tao nung una. Kagaya nung napakita kay Gideon, ano? Tapos yung napakita kay Moises, mga anghel yun. Siyempre, nagpakita sila saan yung makikilala sila ng mga tao. Pero lahat ho ba ng anghel po na nagkatawan tao kalugod doon? May purpose ho ba na... Meron iba, may purpose na within God's will. Pero yung iba, may purpose sila na hindi within God's will. Basahin natin yung Judas, Brother Willie. Yan po'y nasa talatang 6 ng San Judas. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayan, yan ay mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang pamunuan, iniwan nila yung sarili nilang tahanan. They have left their own habitation, sabi ng Biblia. Isa po siguro doon si Manalo.
Brother Eli, ano ba yung mga pinagsasabi kanina nung nakinig ako doon sa kabilang stasyon na sabi ni Ramil na lahat daw ng mga tinuturo nyo daw po, kontra-kontra daw po lahat. Paano hindi magkakakontra-kontra? Pinagko-kontra-kontra nila yung magkakaibang tema at magkakaibang sitwasyon. Ganun talaga trabaho ng mga yun Ako hindi ko alam kung ano yung ano kanina dahil honestly, hindi ko naman napapanood. Minsan nga programa ko, hindi ko napapanood sa dami ng obligasyon ko Kaya ako lang na napapanood pag halimbawa merong gustong ipasagot yung ating mga editors, yun, napapanood ko. Minsan nga pagka pinapanood ko parang siyempre, ikaw man, manood ka nung hindi mo naman kursunada ang tipo ng mga pagmumukha. Ano lang, mawalan ka ng ganang kumain. Pero simple lang po yun, Mr. Carino. Makasabat na po. Kung sinasabi nilang lahat ng tinuturo ni Brother Eli, kontra-kontra, dapat ang dami pala nilang pwedeng ilaban sa kanya sa debate sa TV. Nga doon po ako nagtataka. Dapat lumaban na sila. Opo. Yung kanila, kontra-kontra, in black and white kapatid Pasugo na lang po, kontra-kontra na po. Kontra-kontra. Oo. Kaya po nakakainis lang ho kasi minsan pakinggan Para sila pinili, sila ho ang tama palagi Hindi naman ho makalaban ng debate. Siguro siya nga yung anghel na umakit sa sikitan ng araw. Kaso lang ho, nalaglag na bagok. Yun nga siguro, kaya mali na ituro. Kaya nakakabuwisit ho minsan pag hindi ho kasi na... Ganun po. Salamat, Mang Ed. Salamat po. Salamat po, Brother Eli. Salamat po. Thank you very much po, Mr. Carino. Ayan, ganyan na lang po ang inyong dapat na maisip, mga kababayan, kung totoong yung kanilang mga ipinupukol kay Brother Eli, kaya nilang panindigan at sabi nga nila, kontra-kontra ang aral ni Brother Soriano, di ang dali-daling talunin sa debate ni Brother Eli. Bakit ayaw nilang lumaban? Paano alam nila yung kanilang mga pinagagawa, fabricated, mga hindi totoo. Ang katunayan, iba yung video, iba yung audio. Magkahiwalay. Mga pinag-iimbento kung saan-saan pinagkuha na magkakaibang sitwasyon, Brother Joseph, Totoo po yun. At magkakaibang tema. Yan. Kaya alam naman nila yung fabrication yung kanila. Ganyan po yan. Hindi naman nila kayang patunayang yan totoo. Kasi sa harapan, kapatid na Josel, pag harapan na, dumating na doon sa kung matutuloy ang debate, may cross examination yun sa cross examination, pag tinanong ni Brother Eli, yan bang tape na yan na sinasabi mo, bularan na isang galing? To prove the veracity, authenticity of nung kanilang mga sinasabi. Magandang gabi po. Tanong lang po, Brother Eli. Opo. Kasi di po, sabi nyo, di ba nagkahiwalay-walay yung iglesia? Yung sinaunang iglesia, kasi di ba pinag-usig po sila? Opo. Para bang, siyempre parang wala na ako naririnig na totoong iglesia yung nasa Israel, parang ganun. But ano po ba talaga nangyari? Kasi sabi ng iglesia ni Cristo, natalikod daw ho. Hindi natatalikod yung iglesia, Tatandaan mo kasi, pag sinasabi yung salitang iglesia, let us be always meticulous. Kung ang pag-uusapan ay Biblia, huwag tayong papayag na tayo basta sabihan na lang ng ganon, aamin tayo. Pag sinasabi yung salitang iglesia, unang-una, ang iglesia, kasama si Kristo roon. Siya ang ulo noon. Una, ang Diyos ay nananahan sa iglesia. Ang iglesia ay tahanan ng Diyos. Sinasabi yan sa unang Timoteo 3:15. Babasahin natin. Ang nakasulat po sa talata, ngunit mo ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ayon. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Y no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna sa Castilla y apoyo, pero dapat dyan fundasyon, columna y apoyo de la verdad. Ayan, sinasabi dyan na ang
iglesia ay bahay ng Diyos. Paano yan sa Cebuano, kapatid na technician? Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa Dios buhi. Sa buhi nga Dios ang haligi ug panalipod sa kamatuoran. Yan, sinasabi sa Biblia yan na ang iglesia bahay ng Diyos. Si Kristo ang ulo o pangulo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia, no? Si Kristo ang tagapamahala diyan sa bahay ng Diyos. Pakinggan mo sa 10:21 ng Hebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ayan, ang dakilang saserdote na yan ay nasa 3:1 ng Hebreo pa rin. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Ayan, ang ating Panginoong Jesus ay siyang pangulo sa bahay ng Diyos, sabi. Para ngayon, pag sinabi mo na ang bahay ng Diyos natalikod, pati ba si Kristo at ang Diyos natalikod na? Kasama yun doon sa iglesia. Ang Diyos ang may-ari ng bahay, si Kristo nang mamahala doon sa bahay, at doon sa bahay ng Diyos may apostol, may propeta, may pamamahala, may wika, may kung ano-anong mga kaloob ang Diyos doon sa iglesia. Nasa unang Korinto yan, 12:28 hanggang patuloy. Pagkatapos, pag sinabi mo ngayon na iglesia natalikod, lumalabas, pati Diyos, pati si Kristo natalikod na rin. Kaimpertinentehan niya ng iglesia ni Manalo. Unang-una, kahit lahat ng pastor, pag patungin mo sa iglesia ni Manalo, wala silang mababasang ang iglesia natalikod. Kahit isang sita. Merong mababasa, Brother Willie, may tumalikod sa iglesia, pero hindi yung iglesia ang naitalikod. Di ba? Kaya yan, malaking kagaguhan yung aral ni Manalo na yan. Yan kaya niya sinasabing natalikod para siya makapagtayo siya, magkaroon siya ng papel. Ang labas niya papel di hapon. dahil hindi naman totoo yung allegation. Akala ko po dahil natakot sa hapon. Ganon ang ibig ko sabihin. Ano po ba nangyari? Kasi, di ba, after nung namatay yung mga apostol, ano una nangyari sa iglesia? Doon sa mga taong nasa iglesia? Walang makakapagsabi kung ano nangyari sa kanila dahil yun ay, kumbaga, dumating yung tinatawag na Dark Ages of human history. Wala tayong written history of humanity or the whole of the story of the human race. Wala tayo noon. Walang available noon. Wala kasing nagsulat noon. Di ba? Kaya lang natin dinatnan ng banal na kasulatan kasi ito'y kasulatang ang Diyos mismo sa kanyang kapangyarihan, pinasulat niya ito. Pero human history, wala tayo. Actually, pagkatapos ng panahon ni St. Timothy, na katulong ni San Pablo sa pasimula, wala na tayong informasyon kung ano nangyari kay Timothy, kung pinatay ba siya ng mga Hudyo, o kaya kung ano nangyari sa kanya, wala na. Kasi wala na ng written history. Pero, we must not speculate na nawala ang iglesia. Kasi pag in-speculate mo yon, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ang kanyang pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Pakinggan mo sa Isaiah, ganito nakasulat. Sa 51, at ang talata po ay 8. Ngunit, ang aking katwiran ay magiging magpakailanman, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. For the moth shall eat them up. Naka-off yata yung mic natin. Ayan, but my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. Ayan, ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi, ang wika niya. Mas mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salud por siglos de siglos. Ayun. Yun ang maliwanag, ano? Ang aking pagliligtas sa lahat ng salit-saling lahi. Pagka nawala yung pagliligtas ng Diyos sa isang sali ng lahi, lalabas hindi totoo yung hula na yan, ano? Para yan maging totoo,
dapat nating paniwalaan na sa lahat ng salin ng lahi may pagliligtas na ginagawa ang Diyos. Kaya lang, hindi nasulat sa istorya ng sangkatauhan. Para maniwala kang nawala ang iglesia, lumalabas. Biro mo mula nung 100 years AD, 98, nung mamatay si Juan, ano? Apo. Tapos nabalik lang 1914. Biro mo halos sa magdadalawang taon walang pagliligtas ng Diyos. Ganun ba ibig sabihin nun? Yon ang katangahan ng tagapagturo ng iglesia na yan. Ganun pala. Isa pa po pala, Relly. Sige. Kasi sinama po ako ng isang kapatid ng Iglesia ni Cristo, sumamba. Ang alam ko po sa inyo po, hindi ko kayo tumatanggap ng abuloy na hindi kapatid po. Lalo na sa bisita. Opo. Bakit to sa kanila? Kasi, siyempre ako, bisita po ako. Nahiya naman ako, tinapatan ho ako nung parang plastic. Kaya nga mali yun yung tatapatan mo yung bisita. Sa amin iyo, pagka dumalo ka, merong offering box doon sa harap, doon sa pumupunta yung nagbibigay, hindi yung kahon ng pumupunta sa magbibigay. Nakaka-offend kasi yun Halimbawa, wala kang ibibigay, bisita ka, para kang napapahiya nun, ano? Kaya kahit yun na lang ang pera mo, ihulog mo doon sa kahon. Oo Isa nga. nga yun sa tinututulang kong aral ng Iglesia ni Manalo. Kasi sa Biblia, yung lumalapit, yung nagbibigay, yun ang lumalapit sa kahon. Basahin natin, ha? Sabi po yan sa aklat po ng Marcos, sa 12 at ang talata po'y 41 patuloy. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Tatapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Ayun, maliwanag dyan, Brother Willie, yung lumapit yung babae bao doon sa huhulugan, ano? Opo. At sa iglesia ni Manalo, ang lumalapit yung kahon. Dala po ng mga jacollector sa kajakolekta. Oo, jacollector. Yun nga, siyempre natapatan ho ako, nahiya naman ako hindi magbigay. Oo, mali yun. Sa amin, hindi ka mapapahiya dahil nakalagay doon sa harapan, sa may malapit sa pulpito, hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi namin kapanampalataya o hindi pa bautisado. Ganon. Kasi may kadiskusyon ho po rin ko yung kasama ko sabi daw niya, pinakikinggan ko, kurakot daw. Kayo yung kasi pinakikinggan ko. Sabi ko naman ho sa kanya, sino ho bang mas mayaman sa dalawa? Di ba kayo? Sabi ko, kasi niyayaya ko na rin ho yung kaibigan kong makinig sa inyo matigas ho Siyempre lalambot din yun sa kapityaga. Maraming salamat po, brother. Salamat. Po. Ngayon, pagkadating naman sa controversy ng religion, Brother Josel, Opo. there is no end because there is no final arbiter yet on earth. But all things will be settled very smoothly. It will become smooth and academic in the time of 1 or 2 Corinthians 5:10. Sinasabi ron ng apostol na si Pablo, tayong lahat haharap sa hukuman ni Kristo. Ayan, yan ang iniintay ko para kay Kabularan, kay Ramil, saka kay Paul, at saka kay yung caramel na walang na hindi matamis yun. Although wala pa din yung time na yun na sinasabi ni Brother Eli, yung mga nagsusuri naman ngayon, sila na humahatol na Oo naman. alam namin kung sino paniniwalaan. Kapatid na Daniel. Kaya ang pinakamaganda naman natin yatang magagawa na nga lamang ay yung hayaan nating ang mga kababayan na natin na makaalam ng ating dinaranas na pagigipit sa ating mga kaibayo, lalo na sa kaso po ni Brother Eli.
Kunin Talagang yung kurakot pinalalaganap nila, kurakot daw ako, Brother Danny. Yun nga po ang isang kampanya nila at siguro nga po ay ang mapapaniwala niyan yung hindi naman masyado siguro tayong napapakinggan. Oo, pero alam mo, maganda siguro, isang ilabas natin nga dyan, yung kanilang mga dating miyembro na nandito na sa atin. Anyway, may mga nakaredy rin si Brad Mel na pailan-ilan dyan na pwede natin isalang, ano. Para, naalala ko lang tuloy, Brad Danny. Salang mo. Opo, Brother Eli. Yung bulag, di ba? Nung mapadilat ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging bulag, bay sabi ng mga detractor ng Panginoon wag ka maniwala dyan. Tao na yun, makasalanan yan Yan masamang tao yan Buti, ang sagot ng bulag maganda Ang sagot po ng bulag ay kung siya'y masama, di ko nalalaman. Iisang alam ko, dati akong bulag na matagal na dinadaan-daanan nyo rito, di nyo nakapad na padilat. Ngayon, dilat na ako. Mga papapil kayo, mga buwisit. Oo, di ba? Ganyan yan. Kaya maganda, alam nyo. Mas magandang sa kanila natin mapakinggan Ano bang nakita nila kay Brother Soriano? Brad Mel? Thank you. Sige, At samantalang hinahanap, bigyan na natin itong long distance, Brad Josel, ano? Ian, Vince Cruz ng San Pedro, Laguna. Ian, gising ka pa? Ay, wala na siya. Tulog na siguro si Ian. Line 2, Arnel Solano ng Bacoor, Cavite. Arnel, wala na. At siguro, nakaready na ba tayo dyan, Brad Mel? At ang layon po nito ay upang patibayan na kung totoo na gaya ng kampanya ng Iglesia de Manalo na ang panig nito, lalo na po si Brother Eli, totoo yung binibintang nila, no? Oo. Ay bakit naman iniiwan sila ng kanilang mga miyembro? At bakit naman sila, yung grupo ng Iglesia de Manalo, bakit naman walang mailitaw? Na kahit isang galing dito, ilitaw nyo. Na matino. Oo. Na matino, Brother Iniintay nga Danny. natin ng Brad Willie na ilabas yung si Abad Santos ba yun? Ilitaw mo yan at titingnan natin ang kanyang kredibilidad kung totoo. Iniintay ko nga at ipakikita namin sa inyo kung anong klaseng tao yan. Yan yung nandun sa Cebu, kapatid na Josel, na nag-dirty finger pa Yan. Sige, ikarangal mo. Sige. At lalo kayo masusubo. Kaya hindi nila ililitaw yan, Brad Josel, ano? Oo. Diba? Kasi alam nyo mga kababayan, lagi na lang ang sumbong ng mga tao Sabi ho nila, ganyan kayo, Brother Soriano, na mga tumatawag sa atin. Napakinggan ho namin. Sabi nila, ganito kayo. Totoo nga naman, napakarami na mga sinasabing labang kay Brother Eli. Against his personal na... Oo. Foul diba? na. Oo. Andiyan dayok-dok sa pera. Andiyan si Brother Eli ng hostage. Andiyan si Brother Eli land grabber. Si Brother Soriano ay manghuhut-hut, hid-hid. Ano pa? Extortioner. Parang Abu Sayyaf, baligtad ang utak, lahat na, kapatid na Danny. Pero sa kabila ng sinasabi ho nila. Patugtog mo muna kaya lahat yung sinasabi nila yun. Meron ka ba dyan, Brad Mel? Maganda Ano natin dyan? Di ba nakakompile sa'yo yung... Magkaroon tayo ng premise, ano? Oo. Kung ano-ano pinupukol nila. Makasalanan na yung tao na yan. Masama yan. Basahin nga natin muna talata, Brad Willie. Yan po'y mababasa dito po sa aklat ng San Juan. Ito po'y nasa 9 at ang talata po ay 24. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag. At sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos. Nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita ako. Di ba? Sakit yan Sampal yan sa pagmumukha nila. Diretsahan, Brad Danny. Oo. Makasalanan pala itong taong ito. Ngayon ko lang nakita napadilat ang mata ko. Matagal na inyo akong dinadaan-daanan rito wala naman kayo nagawang mabuti. Oo, di ba? Kayo pala matitino. Di ba? Kayo pala matitino, kayo pala mababait, kayo pala sa Diyos. Ba't ganyan kayo? Itong makasalanan na ito, yan naman naging kasangkapan na para mamulat naman ako sa tama sa pagkakilala sa katwiran. Bakit? Pati yung miyembro nila, kapatid na Josel, ano? Ba't ikaw pala tama ba't iniwang ka? Oo. Kaya ito yan, kapatid na Danny. Ngayon, sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuloy na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi na sa ibang termino, inuutangan.
Gabitin na natin. Minomolestya sapagkat alam naman natin, di babayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Hindi ba lumilitaw ngayon? Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi na sa ibang termino, inuutangan. Gabitin na natin. Minomolestya sapagkat alam naman natin, di babayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. At ikaw, Mr. Soriano, kung sabagay, alam kong pikong ka eh. Lalo pag nabubunyag yung mga kasalbahihan mong eto, huwag ka At ikaw, Mr. Soriano, kung sabagay, alam kong pikong ka eh. Lalo pag nabubunyag yung mga kasalbahihan mong Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo madurukot. At kasama na Amo mo sa yun. mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo madurukot. Ang amo mo At nga kasama yumaman na ron eh. sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. At sana po, makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. At sana po, makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahuthot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. Ba't hindi mo ituro yung sarili mo? Uh-huh. Numero 1 ka sa binabanggit na matakaw, walang kabusugan. Asong matakaw? Ba't hindi mo ituro yung sarili mo? Uh-huh. Numero 1 ka sa binabanggit na matakaw, walang kabusugan. Asong matakaw? At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Oo. Nakakulimbat ha? Oo. 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Oo. Nakakulimbat ha? Oo. 2 taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Oo. Nang rarakit. Ayaw mo nung nang rarakit. Nang gagancho. Opo. Ayaw mo nung nang rarakit. Nang gagancho. Opo. Sagutin mo. Tuso ka talaga. Oo. Sagutin mo. Tuso ka talaga. Oo. Tanong mo, hindi ba panloloko yan? Hindi ba panloloko yan? Hindi ba panghuhut-hut yan? Talagang nanghuhutot ito si Mr. Soriano. Oh. Hindi ba panghuhut-hut yan? Talagang nanghuhutot ito si Mr. Soriano. Mr. Soriano, racket o hindi? Yan. Mr. Soriano, racket o hindi? Nakakaawa naman, napatulan mo yung baliw. Nakakaawa naman, napatulan mo yung baliw. Kapatid na rin eh. Yung ka sa akin tanga. Ayoko naman sabihin sira-ulo talaga ito si Mr. Soriano. Sabi no? Ayoko naman sabihin sira-ulo talaga ito si Mr. Soriano. Kaya masasabi natin international kung mamulo dito si Mr. Soriano eh. Kaya, maliban tawagin ko piano. Hindi ho. Xerox yan oh. Huwag ka Kaya masasabi natin international kung mamulo dito si Mr. Soriano eh. Kaya, maliban tawagin ko piano. Hindi ho. Xerox yan oh. Lapastangan talaga ito si Mr. Soriano eh. Lapastangan talaga ito si Mr. Soriano eh. Kaya nga itong ating pag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, hindi ho ito personalan eh. Kaya nga itong ating pag-aaral, mga magulang at mga kaibigan, hindi ho ito personalan eh. Hindi na personal ang kalbo. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Mr. Soriano na may personal tayo. Hindi po. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Mr. Soriano na may personal tayo. Hindi po. Lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot pe. Bakit? Lumilitaw po dito, hindi lang tanga si Mr. Soriano, engot pe. Si Mr. Soriano, pinakamalaking pisti eh. Hindi pala. Ito si Mr. Soriano, pinakamalaking pisti eh. Jablong Soriano, yung yan ang mabigat eh. Oo, yung Jablong Soriano. Jablong Soriano, yung yan ang mabigat eh. Oo, yung Jablong Soriano. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Ano ka? Hindi pa personal. Kaya ako dito ho sa atin, wala akong personalan eh. Baka sabihin na naman ng mga manggagawa ni Soriano na may personal tayo. Kapatid na dan eh. Ano pa nga bang tawag mo dyan? Kung yan ay hindi pa pamimersonal, ibig sabihin,
mas matindi pa dyan ang kanilang na... Baka personal yung pagkababariling ka na nila. Yun nga Diba? po. Ayan. Sa dami nung kanilang mga ipinukol. Alam mo, konti pa lang yan eh. Talaga? Hindi pa yan eh. Wala pa nga dyan yung nang-hostage eh. Abu Sayyaf eh, wala pa nga eh. Ang sinabi Hindi naman pala- sabi, Oo. Sabi, alam naman natin hindi babayaran ng Mr. Soriano yung utang niya. Opo. Gago talaga, no? Biro niyo, pinag-aabuloy na raw, minumulestya pa kasi raw, inuutangan din naman daw babayaran. Alam daw nila yon. Alam mo? Paano mong nalaman yun, Ramil, ha? Ano batayan mo? May maililitaw ka ba kahit sa husgado na dyan sa akusasyon mo na Yung yan? kinuha mong miyembro, ilang may utang sa akin eh. Yung Abadjano, yung mukhang gago. Oho. Diba? Ngayon, ano masasabi ko dyan, kapatid na Josel, ay ganito. Yung kanilang mga sinasabi na nang hostage, illegal, sa inyong capacity kaya at influensya sa gobyerno, kung kami may illegal, palulusitin nyo kami. Ha? Sila pa? Naku. Kami pala ay meron kaming mga aktibidades na illegal. Lumilitaw, napaka-inutil mo, ikaw pala nakakapansin wala kang ginagawa, nakatiwangwang ka yan. Di ba? Yun ang lohika nun Dahil kung totoong may illegal kami, dapat ikaw mismo ang unang gumawa ng legal na hakbang. O alin ang totoo? Kayo ang gumagawa ng illegal. Kaya, yun lang pinaparatang niya. Sabi niya, wala namang ibang konklusyon Yung amo ni Mr. Willie Santiago, mandurukot. Ano, Brad Willie? Yung amo nga niyang kakakitaan ng ebidensya, Brother Josel Bakit? sa dami ng mga nanakaw sa miyembro nila di ba? Yung hinihingi na hulog dyan sa kanilang kapilya, yung lagak, Brother Josel, na yan hindi naman hihinto na hanggang sa magwakas na mundo, Brother Josel. Walang katigil-tigil yan Yung Huwebes na abulo yan, yung Santa Cena, sa umaga na may abulo yan, Brother Josel. O yung Pasugo, na ang pang-imprenta hihingi sa abulo yan, tapos pagka na-imprenta na, pababayaran naman sa mga miyembro. Correct. Di ba? At pati yung bisita, kapatid na Willie, yung katatawag-tawag lamang, ay pinag-abuloy din. Oo. Paano ngayon natin maitakukubli ang katotohanan talaga na kung sa pangungurakot, sila nga itong hayag na hayag. Ikalawa, may narinig ka na ba sinagot ang mga iglesia ni Manalo na yung hamon natin, kung totoong hindi kayo gumagawa ng ganyang ibinibintang nyo sa aming pangungurakot, halimbawa, sabi nila, anong hanap buhay mo? Si Brother Eli naglilitaw ng mga hanap buhay natin, Meron tayong pinagkakakitaang legal. Kayo, mula sa dinaramit mo hanggang sa sinasakyan nyo, saan galing? Pati pa ni Garillo mo, Paul, saan kanino galing? Saan galing yan? Diba? At kung gusto mo, at binabanggit niya, yung amo mo, di mag-amuhan tayo. Anong hanap buhay ng amo mo? Di ba? Ganun lang naman tayo. Itanong nyo lahat ng miyembro ng Iglesia ni Manalo, anong legal na hanap buhay ng amo ng Iglesia ni Manalo? Pati ng ministro, sama mo na. Di ba? Saan ngayon a-apply yung nangulimbat? Kanino a-apply yung sinasabi nyo mandurukot, nang huhut-hut? Saan galing yan? Kanino dapat sa inyo yan? Di ba? Ganyan lang yan ngayon, pagkasama-sama ng gusto nyong imarka sa personal ni Brother Eli Soriano, pati sa mga miyembro nyo, ganyan na lang kung tirahin nyo si Brother Eli. Pero nagkakaalaman kung sino ang pinaniniwalaan ng tao Correct. Yung mga miyembro nyo, naglilipatan sa amin. Kayo naman iniiwan. Kaya masakit. Ang patunay nito, kapatid na Josel, gusto nyo, at itanggi nyo lang ito, sa Marikina, kokonti na ang dumadalo sa inyo, di ba? Kaya ngayon pati mga pagsambat nyo, pinag-aanyaya nyo, di ba? Ang plugging nyo, mga kapilya bakit? Malapit nang masunog yung mga kapilya ninyo sa araw. Kasi baluarte nila, Brother Josel. Opo. Baluarte nila dati sa Pasig. Mas marami na tayong miyembro ngayon sa Pasig. Totoo po yun. Totoo yun. Gusto mo, maglabasan tayo ng miyembro di ba? Talaga. Ganyan lang yan. Ngayon, Pakita natin yung miyembro nila. Brad Mel, pwede na ba tayo? Eto po. Ano pong pangalan? Eden Mabulay. Yan. Ilang taon po kayo sa Iglesia ni Manalo? Handog ako. Handog po kayo. So, nakailang taon kayo bale? Bali, kasi ako ang first child na naging handog Kasi yung mother ko, ng iglesia, 1914, July 26. Kung anong age ang iglesia ni Cristo,
Ganon din ang age ng mother ko. Ba? Okay. Eh, bakit po kayo umalis pa doon? Kasi nag-asawa ko ng Catholic. Against, di ba? Tiniwalag nila kayo? Hindi. Kasi yung mother ko, diakonesa namatay na. Oho. Both father and mother ko patay na. Opo. Diakono at diakonesa. Mga kapatid ko, mga kaanib rin lahat. Oho. Sabi nga ng mister ko lagot ka, umanda ka, susugurin ka ng mga kapatid mo rito, sabi niya. Tapos sabi ko, mas mabuti nga para mahikayat ko sila na umano rito, yung mag-observe para malaman nila kung ano. Para magkaroon pa kayo ng chance na makausap sila, mas maganda sugurin nila kayo. Mas gusto ko nga sugurin. Ano naman nasasabihin nyo pag nakausap nyo na sila? Ako nang bahala mag-ano sa kanila kasi alam ko na matagal na ako nakikinig kay brother. Nung husband ko kasi, nauna nakikinig yun Kay, ano ba yun yung programa ni brother Eli, yung Genius Family? Opo. Kay Don Manolo. Oo. Tapos, nung nag-asawa kami, doon ko na, kasi nga, ayaw niya na, galit ako kay Brother Eli Soriano nung una pero hindi naman ganun hindi naman ganun kasara ang mind ko para magalit ng Isang beses kasi natulog kami, siya nakikinig. Tinatakpan ko yung dalawang tenga ko ng unan. Tapos, sige lang siya, pakinig lang siya ng pakinig. Basta, hindi lang niya ako yung binabaliwala lang niya yung ko. Ba't ka nakikinig dyan? Sabi ko. Nung bandang huli, dapat siya nauna, di ba? Ako nauna pa ako sa kanya ngayon. Hindi siya kaanib. Ganun ba? Oo. Kasi yung trabaho niya kasi yun ang sagabal. Pero wala siyang tutol sa pag-anib nyo. Siya nga naghatid sundo sa akin nung dinodoktrinahan ako Saka siya, nandito siya ngayon. Ganun kasama yung 5 anak ko. Okay. Sige po. Naniniwala ba kayo downfall na ni Brother Eli? Ay, hindi totoo yan. Kung downfall, di sana hindi ako umanib dito. Okay, sige po. Eto pa isa. Sige po. Yun. Isa pa lang yan, Brad Danny, Alam mo yung lahat na nakahilera doon, mga galing sa iglesia ni Manalo, yun ang bunga ng paninira nila kay Brother Soriano. Makasalanan pala si Brother Eli. Masama pala. Manghuhut-hut pala si Brother Eli. Nangungulimbat pala. Baliw pala, mandurukot pala si Brother Soriano. Pinakamalaking peste pala si Brother Soriano. Ba't nagkakaganyan miyembro nyo? Lumilipat dito sa amin. At biro mo yon, handog, anak ng isang, sabihin mo, pioneer sa iglesia nila, 1914 pa. Yung kanyang magulang. Kaya doon na rin siya ipinanganak di ba, Brad Danny? Diyan po yan, isa pa lang yun. Pero marami pa yan, Brad Mel Bakit na wala? Baka masyadong humaba daw Sige. Ganyan lang. So, nasasaktan kasi itong mga ministrong ito sa nangyayari na naaalis sa kanila, mga miyembro nila, marami, Brad Danny. Oo naman. Yan po kasi talagang, kumbaga, by group ang pag-aalis ng Iglesia ni Cristo sa kanila dahil sa nakikita dyan sa kanilang mga style ng pakikibaka na foul. At dyan mo mababa na ang kapatid na Josel kung gaano kadelikado ang estilo ng itong mga taong ito dahil sa ito halatang halata na spoiled di ba? At di na lang na halos tayo kainin di ba? Doon sa broadcast nila nakangising-ngising aso yung dalo At kung pwede lang siguro tirisin, kaya lang nananatili, takot namang humarap sa atin ng personal, lalo na kay Brother Eli, sa isang maginoong pakikipag-usap. Sana, sabi ko nga, Paul, yung gigil mo, iraos mo sa aktual. Humingi ka ng permiso kay Erdi, at lamanan mo si Brother Eli, hindi yan kung puro kiyaw, pangit sa lalaki, ang ganyan puro kiyaw, kapatid na Josel, Lalaki ba yun? Hindi nagbabaon. Pag ikaw ay nagsalita ng against sa kanino pa man, at hinamon ka na, ako, kapatid na Josel, kahit ako'y talo, mauobliga akong lumaban. Oo. Ganun yun una, wala namang masasaktan dahil sa usapan lang naman. Kung gusto nyo, dyan kayo sa studio ninyo. At dito naman tayo sa studio natin. Kapatid na Josel, wala namang nun. Kaya lang, ang kailangan nga lang ay yung ganong may isang maayos na hindi yung dyan lang sa kaharap mo lang, cameraman mo,
Eh, siyempre, baka yung cameraman mo, medyo nasusuya na rin sa pagmumukha mo eh. Kapatid na Josel. Hindi ka taka-taka yun. Opo. Alam mo sa akin kung bakit? Bakit po? Yung technician ni Brother Mike nandito na sa atin. Oo nga po. Ayun nga naman. Ay, nako. Di ba, Dibs? Yan, mga kababayan. Pero sinusumbong natin sila, kapatid na Josel, sa ating mga kababayan. Dahil yan talaga, libelous na yan, kapatid na Josel eh. Yan ay na paninirang puring hayag. Pero bakit po, baka sabihin, ba't hindi kayo magdidemanda? Ikaw mang ang nasa aming kalagayan. Na ganyan ka, impluensya sa ating lipunan niyang samahang yan. Magkaka-interest ka pa ba? Di bali na, basta siguro ang pinakamaganda, kailangan lang malaman ng ating mga kababayan Pilipino at ang Pilipinong mas nakararami, nakauunawa at hindi nyo kayang paikutin, kapatid na Joseph. Okay, sige. Antabayan na po kayo ha. Ipiprepare lang natin yung iba pa mga pahayag ng mga dating iglesia ni Cristo. Ba't hindi ngayon? Inihanda lang po sandali. Yan ang hirap. Dapat nakahanda. Samantala po ay puntahan natin dapat nakakaya nga ako bumili ng computer eh. Ganun na. Di ba, Brad Mel? Ganyan yan. Laki ng ginagastos ko sa computer na yan eh. Hindi ko naman hinihingi sa inyo yan. Oo, wala po nga eh. Brother Eling, may lilitaw na kapatid na Danny, anything na sabihin mong unethical man lang eh. Na? O kaya sabihin natin kagaya ng ipinupukol nila na si Brother Eli nang huhutot nagmumulestya, wala eh. Ito pong mga nababanggit ni Brother Eli na to sariling kayod din niya ito ng sariling pinagpagalan para lang magamit din para sa gawain sa ganito. Correct. At kahit pa paano, makasagot tayo, lalo na po si Brad Eli, sa mga, kasi kung hindi tayo sasagot, kapatid na Josel, maaaring ang ilan nating mga kababayan ay makapag-isip din. Kagaya ng sinasabi po ni Brother Eli na isang... Noong linggo lang, may isang babae hindi Yun nga po. nakatiis eh. Yun nga sana, gusto kong iparinig eh. Noong linggo lang, may isang babae hindi nakatiis na. Sinasabi yung sa kurakot daw ako, nagsalita, di ba? Oo, opo. Siguro maganda siguro iskan na natin kaagad. Hinihingi ko po ang pahintulot na gusto ko pang magpahayag ng aking nararamdaman sa programang Ang Tamang Daan tungo sa Kapahamakan. Bilang opisyalis ng South, minsan ko napanood ang kanilang programa. Masakit. Sakit sabihin nilang dayukdok sa pera ng ating mga ngaral. Paano nila mapapatunayan dayukdok sa kapatid na Eli sa pera ng mga kaanib dito sa Iglesia ng Diyos? Anong katibayan nila? Ilabas nila. Pero pag panigurado kung may ilalabas man sila, puro kasinungalingan lang ang mga yon. Paano magiging dayukdok sa pera ng aming mga ngaral? Gayong santambak ang kanyang utang. Utang na kailanman hindi siya nagpasasa. Sapagkat nandyan ang telebisyon, ang radyo, ang internet. Nasaan ang pagkakataon niya maging dayukdok sa pera? Wala. Ayan po yung sinabi natin kanina na hindi nakatiis yung ating ilang mga kasamahan o kapatid na nag-react sila dahil talagang masakit naman yung sabihin mo talagang harap-harapan ng walang katotohanan naman at may masabi na lang itong grupo ng Iglesia ni Cristo. Kaya yun, nakapagsalita yung kapatid na Josel. Ano? Oo, paratang. Kaya alam mo, kapatid na Danny, imbes na makuha nila ang loob ng mga kapatid dito, dyan sa ginagawa nila, lalo lang lalo lang namamarka silang mga sinungaling eh. Dahil direct na kabaliktaran nung inyong mga ipinaparatang kay Brother Soriano ang talaga namang nasasaksihan ng mga kapatid. Tama yan. At dahil dyan sa bagay na yan, ito naman po ang naging bunga ng kanilang masasamang mga sinasabi laban sa ating mga ngaral. Si kapatid na Joselito Amansek. Kaanib ko lang po nung May 11, ito lang pong taong to. Nung ako po'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, masasabi ko pong maalab po ang pananampalataya ko na yun ay tunay. Ang tanging pangarap ko nga lang sa buhay, umabot ako ng 10 taon sa Iglesia ni Cristo at papasok po akong VIP ni KRD. Yun pong VIP mga kapatid,
Kagaya po ng close insecurity ng kapatid na Eli. Isa lang po ang pinapangarap ko noon. Kung mamamatay po ako, gusto ko po sumalo ng bala. Napapatay po sa akin pong kinikilalang anak na sugo. Minahal ko rin po ang pagiging-iglesia ni Cristo ko, mga kapatid. Hanggang sa napadako ako ng Saudi Arabia. Naging maningas ang aking damdamin, tumutulong ako sa mga kapatiran, hanggang sa aking pag-uwi. 10 taon po ako sa Iglesia ni Cristo. Agaya po ng nababanggit nila, pag hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, talaga pong kung ano po mangyayari. Pero nung naisama po ako ng pinsan ko, kaarawan po ng kapatid na Eli nun, tatandaan ko. Nung nakita ko po ang kapatid na Eli, mga kapatid, muli pong tumubo sa puso ko yung awa. Matagal ko na akong hindi nararamdaman yun eh. Palagi akong galit sa kapwa ko. Pag hindi ka anib sa amin, sige, miski saan tayo makarating. Yung palang galit na tumimo sa puso ko, mga kapatid, 10 taon na pala yun, hindi ko alam. Bago ko naramdaman ulit ang awa sa aking kapwa. Ganun lang po, mga kapatid. At isang bagay lang po masasabi ko sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kung talagang tunay po kayo, magtayo rin po kayo ng isang programa, no? Itanong mo kay Manalo. Na itutumbas po sa programa namin. Kung ayaw mo po ng itanong mo kay Manalo, itanong mo sa 3. Pwede na rin. Maraming salamat po. Pangunahin na po sa Diyos. Sa awa po niya sa akin at natawag po niya ako sa iglesia. Nagpapasalamat po ako sa mga ngaral namin, ay kapatid na Eli, ay kapatid na Daniel, at sa kanila po mga pangunahing kinakatulong. Ganda na lang po, mga kapatid. Matanong ko po sa inyo, Brad. Sabi nyo, ang nararamdaman nyo noon panay galit sa mga hindi nyo ka-iglesia. Sa paanong paraan na itawid sa inyo yung ganong damdamin? Sa pulpito ba naririnig nyo yun? O paano ba? Ang doktrina po kasi sa amin, kami lang maliligtas eh. Ang sanlibutan po nun is sanlibutan talaga. Na kapag binangga kami, ang paggawa po ng masama sa amin, tutumbasin din namin ang kasamaan, kumbaga. Sinaktan kami, sasaktan din namin sila. Pero yung pag-ibig, sinasabi rin sa mga teksto, pero hindi tumitimo sa amin. Hindi tumitimo. Hindi yun ang nagahari sa inyo. Hindi po eh. Kung mapagbibigyan niyo pa po ako ng sige po, sige lang po. Yun nga pong asawa ko, mga kapatid, anak din po ng dating manggagawa na Iglesia ni Cristo yun. Noong nalaman po niyang umanib ako rito, hinagupit po ako ng sinturon sa likod 3 beses. Yan, sinabi ko lang ho sa kanya, ganyan ba mga tunay na lingkod ng Diyos nananakit? Lahat na ho, lahat ng tulong, lahat ng... kasi po, pag lumabas kayo sa iglesia, kaaway na rin po kayo eh. Mga kaibigan nyo dati, ka iglesia nyo, lalayuan na kayo. Kaya yun lang po, yung mga nandito po, mga dati kong kakapatid sa Iglesia ni Cristo, iniimbitahan ko po kayong makinig sa pagsigaw ng aming kapatid. Buksan nyo lang po ang inyo pong mga puso. Alam nyo rin po, naging kaanib din po ako eh. Iniimbitahan ko lang po kayo sa mga programa namin sa Channel 21, sa RMN, saka sa DCRH. Yung pong pagdalo-dalo ninyo rito, isang malaking factor na po yan, mga dati ko pong kapatid na Iglesia ni Cristo.
Sapagkat sa ganyan pong paraan ako po'y natawag din. Maraming salamat po. Ayan. Gaano kayo katagal na nakinig kay Brother Eli ho? Wala pa pong isang buwan, kapatid. Nagpadoktrina na po ako kagad eh. Wala pang isang buwan? Talaga ha? So, ano po ngayon ang masasabi nyo pagkakaiba sa loob ng isang buwan na pagsusuri ninyo, tsaka doon sa 10 taon naman na inilagi nyo sa Iglesia ni Cristo? Yung pagkakaiba sa Iglesia ni Cristo at saka po dito sa atin na napakalaking, hindi ko masasabi pong napakalaking bagay dahil tayo po dito mga kapatid, may pag-ibig po eh. May awa sa ating kapwa. Sabi nga po sa Biblia, kung ang kaaway mo'y nagugutom, pakanin mo. Eh, nung ako po na doon, iba po diwa ko eh. Miski po nagugutom, basta kaaway. Kaaway po. Ako talaga. Malaking diskriminasyon eh. Pinangarap nyo kanyang maging VIP ni ni Gideong Manalo eh. Pangarap niya, kapatid na Danny, sumalo ng bala na Para sa sugo. Para sa sugo. Handa siyang mamatay noon. Eh ngayon ba kung mamamatay kayo na nandito kayo sa kapatiran totoo, hindi ba kayo kinakabahan? Hindi po. Hindi rin kayo kinakabahan sa maaaring mangyari? Kung gaano po kalakas ang loob ko noon, nasumalo ng bala sa inaakala kong sunog. Hindi ko po masusukat. Ibig ko po sabihin, mas malaki pa po ang karangalang nararamdaman ko. At sabihin sa inyo, hindi po sa ako'y nangunguna sa Diyos. Mas mamatimising po mamatay na rito. Pero hindi nyo gagawing papatay? Hindi po. Wala tayong aral na gano'n? Wala po tayong aral na gano'n. Wala kayong naririnig kay Brother Eli gano'n? Sa ibang iglesia baka meron pa. Sige po. Salamat po. Okay, Tam. Ayan, isa yan sa mga bunga ho ng pagsusuri sa dalawang panig, kapatid na Danny. Yung kanilang mga binabato kay Brother Eli na mga akusasyon na kung ano-anong mga masasakit na mga paratang. Yan ang bunga, mga dating INC ni Manalo. At yan ang buhay na dokumento, kapatid na Josel, buhay na ebidensya na hindi tayo ang nagsalita para sa kanila, no? Ang katunayan, nun lang natin nakaharap yung tao na yon, yung kapatid na yun natin na galing sa iglesia ni Manalo. Nagsalita siya nun talagang sa kanyang paniniwala at naranasan doon sa kanila at yung nararamdaman niya dito sa atin. Iba kasi yung dinaldal na ni Bularan, dinaldal na ni Ramil, dinaldal na ni Michael. Iba na yun eh. Ang pagsalitain mo, ang ginagawa nila gayaan niya nung isang galing sa kanilang nalipat sa atin, asan yun? Asan? Yun ang ano eh. Iba yung sinasabi mong may galing sa inyo na ililitaw natin. Pero yung galing sa amin, hindi mo mailitaw. Yun lang naman yun. Tawag ni Attorney Rosal dyan, hearsay. Ganun po ba yan, Attorney? Right from the horse mouth na yun, na nagsalita na yun. Talagang makita mo yung mukha niya nagsasabi ng katotohanan. Na-observe mo lahat, pati emphasis. Bukal sa kanyang puso yung sinasabi niya. Attorney, walang script yun, ha? Kitang-kita. Hindi ka pareho nung i-finiture nila, may script sila Nabuta pa sila Sabit. Di ba? Sila nasa panel na may script na lahat Yung kanyang demeanor of delivery, yung kanyang yung tone of the voice, makikita mo yung sabi. Ang sabi, hindi mo nga nakita Hindi mo nakikita kung sino nga yun, di ba? Ito, kitang-kita na face to face. Di ba? Ganyan. Kaya kita nyo, ganyan ho sa atin. Yung mga nagsasabi at nagpapatotoo, nagsasalita, hindi natin tinuro ang kanila sasabihin, hindi natin binigyan sila ng script, ganito ang gagawin mo at sasabihin. Wala ho Basta't kung anong naramdaman nila, anong nakita nila, anong pananampalataya nila. Alam mo, Brad Josel, Attorney, sa 39 na taon na ako'y naging di man dapat practicing lawyer, from the time that I passed the bar in 1964. Kasabay ko nga si kaibigan ko si Senator Sagisag Pero yun, si Sagisag, number 6 sa bar yun Hanggang sa kasalukuyan, siyempre, sanay ka ng kumilatis sa mga kausap mo. Very sharp na mga senses mo.
Halata mo kung hid-hid, kung dayok-dok, kung sino man yung kausap mo, yung inaaniban mo. Wala eh. Maski express or implied, yung sixth sense ko, wala. Zero. Kay Brother Eli, yung mga sinasabi nila. Totoo yan. Eh yung sinabihan nga ako, inutil yung relihiyon ko, hindi man lang ako ano bang tawag doon, natinag eh. Dahil totoo naman eh. Talagang nasa Katoliko pa kayo noon nung nasa Katoliko pa kayo noon, Dad, nung mukhaan, doon ako sa stage eh. Eh kung iba yung taong bakit ako abogado pagsasabihan ako ng ganun? Eh totoo kasi. You accept the truth. A bitter pill of the truth, no? Kanya alam mo, Brad Jose, ibig sabihin ba, isang katulad ko, sabihin nila, abogado, practicing lawyer, etc. Marami na tayong karanasan dyan na mag-observe. Aba, kailangan magaling kang mag-observe sa lahat ng bagay. Lahat ng senses mo, very sharp. Dahil hindi naman tayo nagpa-practice na by influence, etc. Talagang yung senses mo, talagang sense of justice, of passion, everything. Na talagang final na determination mo, lagi yung katotohanan. The truth. Wala, kaya nga ako nakikita ko. Hindi naman sabihin ko mo nandito ako sa kaanib na ako ngayon eh. Sabihin niya, anong tawag doon? Yung ako'y pumapabor sa ating mga ngaral. Wala, hindi ko nakakitaan si Brad Eli sa lahat ng sinasabi nilang ganyan eh. Nilista ko nga kanina umabot na 20 eh. Puro superlative Nakita ko kay Brad Eli, very compassionate, very understanding, considerate. Eh kung gusto nga niya yumaman, ang dami-dami nagpupunta sa atin doon ng mga politiko, di ba Brad Josel? May nabalitaan pa tayo na hininga niya ng kwarta ron. Ba't pa nagtsatsaga siya ng maghanap buhay kung talagang gusto niya magpayaman, di ba? So, yan. At ganyan din po ang nasasaksihan ng mga dating iglesia ni Manalo na napalipat na dito sa ating Brad Danny. Kaya nga nang sinasabi nga ni attorney, yung sasalita nung kanina na isang dating INC, hindi mo man lang kakakitaan ng yun eh. Nagsisinungaling sa kanya sinasabi. Hindi mo masesense na nagpapaimbabaw. Hindi ba kagaya nila? Iniupo si Ber Santiago. Bueno, kapatid na Ber. Isang bagay na gusto nating liwanagin na yung sinasabi nila sa kanilang programang di umano ay buhay pa ang asawa ni Kayoli. Ay iyon na ang kinakasama si Kayoli. Di ba? Kumanaba naman ng gano'n. Nakascript na yun, ha? May script na yun. Biro mo, sumagot-sagot sila rin ng mamamarka sa kanilang mga pagsasalita ng mga sinungaling dahil sila rin ang naglabas ng mga ebidensya na nagsisinungaling sila. The same episode, the same program, hindi magkakaibang ano yun. Magkakaibang... Isang pagkakataon. Oo. Kundi dun sa isang pagkakataon na yon, lumabas na sinungaling si Bernardo Santiago at saka itong si Bularan. Bakit? Pinatunayan niya dun sa mismong dokumentong dala-dala niya, which is the death certificate of kapatid na Manny ba? Tandog. Na buhay pa nga si Manny Tandog na asawa noong inagaw niya. Yung babae. Yun nga, para mas maganda, isalang mo na nga yun mismo. Nga pala, kapatid na Ber, sa isang pagkakataon ay napakinggan ko doon sa programa ni Mr. Soriano na meron silang binabanggit na bakit daw pinakikisamahan mo si kapatid na Yoli gayong buhay na buhay pa ang kanyang unang asawa. Maraming salamat po kapatid na June at nabanggit ninyo ang tungkol sa bagay na iyan. Yung pong sinasabi nila sa kanilang programa na yun, yung po'y hindi totoo. Na para po bang sinasabi ni Ginoong Navales na buhay pa yung unang asawa ni kapatid na Yoli, nagsasama na kami. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi po totoo ang bagay na yan. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001,
At ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Kaya po yung kanilang sinasabi, kapatid na Rene, na kami na para bang kanilang pinalilitaw sa kanilang palatuntunan na buhay yung unang asawa ni Kayoli, ay nagsasama kami, yung po'y paninira lamang na sinasabi nila sa akin. Ang isa pa siguro na dapat nating liwanagin sa ating mga kababayan, kapatid na Ber, ay papaano ka naman naging kaanib sa Iglesia ni Cristo gayong ikaw ay naging manggagawa pa ni Mr. Soriano? Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili, Camarines Sur. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Sapagkat ang katunayan po niyan, namatay na po yung unang asawa ni Yoli noong pong May 23, year 2001, at ang katunayan po ay hawak ko po ang kaniyang death certificate. Noong pong taong 1998 nang ako ay itiwalag sa samahan ni Ginoong Soriano, ako po at ang aking asawa ay naninirahan noon sa Bicol, sa Pili. Sa kasalukuyan po, ako at ang aking asawa ay masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kami pong mag-asawa ay nabautismuhan noong October 14, 2000. Napakalinaw, May 23, 2001, namatay yung asawa ni Yoli, Kayoli Nyo. Na inagaw na asawa yan eh. Ang tumangay itong si Bernardo Santiago. At siya ay nabautismuhan, ano ngang petsa yon? October 14, 2000. Diba? Kaya lang malinaw dyan. Nabautismo sila sa Iglesia ng Manalo, October 14, 2000. Kailan daw namatay yung lalaking talagang asawa ng Yoli? May 23, 2001. Kailan daw sila natiwalag dito sa samahan natin, kapatid na Dani? Dahil nga sa salang pangangalo niya. 1998. Di na ba kalinaw na nagsisinungaling kayo? Yan ang mga walang kredibilidad, Attorney Rosal. Sequence of events lang. Kita mo na. Napaka-simpleng suriin, di ho ba? Sunod-sunod mo lang on dates, Opo. May kukumpare mo na talagang itong mga petsang ito ang nagpapatunay at sa kanila ring bibig ng galing na nagsisinungaling sila. Yan ngayon ang i-feature ninyo, yung mga ganyang klase ng mga miyembrong natiwalag dito, napunta dyan sa inyo para magsalita ng laban kay Brother Eli Soriano at sa kapatirang ito. Pero yung mga ipinalalabas namin bilang katunayang talagang yung mga ginagawa ninyong paninirang puri kay Brother Soriano hindi umiepekto, kundi bagkus kapatid na Dani, to our advantage dahil naalisan kayo ng mga miyembro, lumalaya sa inyo, nagagalit sa inyo mga miyembro nyo sa ginagawa nyo. Wala kasi kayong makikatwiran sa banal na kasulatan, kaya puro paninirang puri. Ang nagiging bunga, ayan, daming mga miyembrong nalilipat dito sa atin. Oo naman. Kaya nga, yun ang ating masasabi po dyan. Siguro, mayroon namang sapat na kaalaman at talino ang ating mga taga-subaybay upang kahit paano ay makilala nila yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi ng mali. Isa lang ang ating masasabi dyan. Ang sinasabi ng Iglesia ni Manalo ay isang desperadong hakbang upang tayo ay kahit paano nagbabakasakali sila, na kahit paano ay makasira, hindi naman po epekto yan sa isang taong nagsusuri. Bagaman maaaring may makapakinig diyang mga tao na hindi naman tayo pakilala, pero naniniwala tayo na lalo na pag napanood po si Brother Eli ay mas maunawaan nila ang ating kalagayan. Kaya, ang ating masasabi, hindi tayo sa kasalukuyan nagrereklamo o nagdidemanda. Pero isinusumbong at iniiwan po natin sa bayan ang pagpapasya. Bagaman naniniwala tayo na ito yung mga foul, libelous na mga utterances, mga sinasabi pa nila sa broadcast. Pero diyan nakikita ngayon kung gaano kababaw at walang urbanidad ang grupong yan. Siyempre, nasasaktan sila, didepensa. At ang last defense ng fools, sabi noong ni Africa, Brother Attorney, ay yung pong gagamitin nila yung sarkastiko at saka yung
ridicule. Yan ang sabi ni Ginoong Sarcasm. Africa. Oh. Gano'n na lang, kantsaw na lang, kapatid na Josel. Ano? At nga, kapatid na Dani, sa ginagawa nila, ito pa ang naging mga bunga ng kanilang paninira. Kapatid na Annalyn, taga saan po? Local ng Capitol po. Capitol. Malapit kayo sa sa sentral ng iglesia ng Sa Diliman. Manalo. Oh. Bali, handog po ako. Tapos, naging mga awit ako doon. Kalim, Ingat Yaman, etc. Marami po. Ngayon po, dahil mahilig po ako magpalda ng mahaba, yung mga kakwair ko, sinasabihan ako, nandiyan na naman yung sirena, sayo sa akin. Sinasabihan akong sirena. Pero sabi, di ba, huwag kang matitisod, bawal yun, masama yun. Kaya, dinidedma ko na lang yung inaanon sa akin sirena. Tapos, ngayon po, yung asawa ko po, nakikinig na kay Brad Eli. Ngayon po, bali, active pa rin ako ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, pwede ba hinaan mo yan? Wala kang matututunan dyan kay Soriano, puro mura. Tapos lalo niyang nilalakasan. Hanggang sa matulig na ako. Ayun, tinatakpan ko na lang ng unan yung tenga ko. Pareho kayo nung kapatid na yon. Oh. Tapos po, hindi ko po alam na nagpapadoktrina na po yung asawa ko. Tapos hindi ko alam na babautisma na siya. Kasi kaling sabay naman nun, nagsumulat ako, nilagay ko dun sa Biblia, mamili ka, ako o si Soriano. Sabi naman ng asawa ko, mas pipiliin ko si Soriano kasi hindi mo naman ako maliligtas eh. Hindi mo ako maililigtas. Hindi kayo nagselos. Okay lang po yung kasi nakikita ko na po yung totoo. Kasi nung mga panahong yun na active po yung asawa ko dito, pag wala po siya, nanonood ako kay Brad Eli. Tapos pag hindi ko na po siya napapanood, nalulungkot ako. Umiiyak ako pag di ko siya napapanood. Grabe! Ngayon po, sana makapagpatuloy ako. Dahil tinakwil na ako ng mga magulang ko. Dahil sabi, nag-asawa na ako ng hindi kapanampalataya. Tapos inilagay ko pa yung buhay ko sa hindi totoo. Kaya nakikiusap ako kay Kabularan na sana alam ko nalalaman niyo yung totoo. Maawa kayo sa mga kaluluwa dyan. Sana magsama-sama na tayo dito. Alam ko nalalaman nyo, Kabularan, totoo to. Hindi nyo lang kasi hinaanon na meron kayo dyan. Diyan kayo kumukuha ng panigarilyo nyo. Kailangan magsama-sama tayo dahil nalalapit na yung paghuhukom. Tapos kung dumating yung kapigatian, makikairin nyo ba yung mga kaanib ninyo? Hindi. Kasi kami, halos naglalakad ako para makapunta ng kapilya, para makaawit lang. Tapos yung abuloy ko, piniprepare ko para mayroon lang ako. Tapos walang kabuluhan yun. Imagine 20 years akong Iglesia ni Cristo. Sana magsama-sama tayo, nakikiusap akong muli. Kabularan, maawa kayo sa mga kaluluwa nyo. Yun lang po. Kita mo na, Kabularan, di ba lang ba natitinag yung pero mo 20 years na dating miyembro ninyo, kapatid na Dani, ano? Oo naman. Ngayon, ang kanilang pamamaraan ng pagganti ay tatakutin tayo dun sa ating mga ibinibigay na telepono. Hindi wala kayong makikitang katwiran dyan. Murahin nyo ng murahin yung operator na nagre-receive ng ating mga tawag. Anong mangyayari niyan? Ang masasabi natin dyan, nalugi pa rin ay kayo. Kasi, yun, kagaya ng mga nakakarating sa ating reklamo ngayon, at mura daw ng mura dun sa ating mga information centers na ibinibigay natin na para tawagan ng mga tao naghahanap ng katwiran. Oo. Nahayag lang lalo po ang inyong estilo at ang inyong kalooban. At sa mga miyembro naman ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayang INC, panoorin nyo lang po. Huwag kayong, hindi nyo ba napapansin ang inyong sarili na kayo na ang nagtatanggol para sa mga ministro nyo? Kayo na ang hindi nila may pagtanggol ang aral nyo, kayo naman tong ang ginagawa ninyo, nagagalit kayo, mura kayo ng mura sa mga teleponong ng coordinating centers natin, kapatid na Dani. Hindi po yan makakatulong sa inyo di ba?
lalo lang kayong nasasaktan eh. Pakinggan nyo yung mga pahayag ng mga dati ninyong kasama. At itong mga taong ito hindi napasama nung mapunta sa amin. At hindi rin sila mga masasamang mga tao na kagaya ng sinasabi ho ng iba dyan. Ha? Ang kanilang naging tanging batayan para umalis dyan, aral. Nakita nila, mali-mali ang aral dyan sa iglesia ni Manalo. Lumipat sila dito dahil nakita nila totoo at may batayan ang mga sinasabi ni Brother Soriano. Ngayon, kung yan ikinagagalit ninyo, wala kayo sa lugar. Ang lalabas niya, wala kayo sa lugar. Di ho ba? Kasi ang ikinagagalit nyo, bagay na mali naman yung ginagawa nyo Oo naman. At kung naiintindihan lang sana nila na yung sinasabi ni Brother Eli, higit na kapakipakinabang para sa kanila kung tatanggapin lang nila, hindi sila magagalit Parang yan yung parang yan yung nangyari lang ayon sa aking analysis doon sa Iraq. May mga taong galit doon sa Amerika, pero ngayong nakita na nila na tinutuon ng Amerika yung pagbabagsak doon sa kanilang diktador, mismo sila na ngayon ay bumalingbing na kaagad. Dahil nung umpisa takot lang kasi kapatid na Josel dahil pag may nabalita ang ikaw ay medyo lean ka doon sa hindi ka pabor kay Saddam, patay ka agad. Nung naalaman din, wala na siguro kaming panganib, pwede na kaming mag-express ng nasa aming kalooban, bumaliktad sila At mismo sila ngayon yata, may group na ngayong nakatatag na sila na ngayon ang humahunting dun sa kanilang puno dati. Wag ko kayong matakot dyan sa inyong mga puno. Kung totoong yan ay karapat-dapat at sulit na atin sanang pagbuwisan ng buhay at pagbigyan ng katakot-takot na kapritsyo at pakainin ninyo ng lahat ng inyong ikinabubuhay hindi nyo naman pinagnakawan na iaabuloy mo ng iaabuloy din. Suriin mo, ito bang pastor ko karapat-dapat o mukhang ako'y ginagawa lang palabigasan ito. Di ba ganun lang naman? Magsuri lang mabuti. Huwag po ninyong daanin sa ganyan dahil hindi rin po yan para sa inyong kapakinabangan kung ginagawa ninyo. Magkaganon pa man, okay lang. Talagang ganyan. Basta ba nakikinig kayo kahit nagagalit kayo Manood lang kayo kay Brother Soriano at naniniwala kami baka kagaya kayo ng isa pa. Eto pa isa. Magandang hapon po mga kapatid. Handog daw po ako, yung tinatawag na handog. Pero lahat po ng mga kamag-anak ko, talagang, pati po ninuno ko, mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung pong lolo ko, si Alipio, mayroon po siyang malaking katungkulan sa iglesia. Either na secretary or treasurer po ng buong pangkalahatan. Yung mga magulang ko din po, namatay din pong mga kaanib dito sa iglesia ni Manalo. Yung pong mga kapatid ko sa New York, din po sila, diakonesa, sila din po ang nagtatag. Bali po, 1972, nagpunta na po ako ng Germany. Kami po yung mga pinaka-pioneer na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo doon. Nauwi lang po ako dito mga 1994. Tapos, 1995, naanib na po ako dito sa atin, sa iglesia. Okay. Siya po ay si kapatid na... Luz Dumalski po. Ayan. Paano po kayong umalis dyan? Bakit kayo umalis sa Iglesia ni Cristo? Noong pong 1994 na umuwi po kami, nanonood po ko si Sis Abet Palomares kay Brad Eli. Sabi po niya, makinig daw po ako sa programa ni Brother Eli Soriano. Sabi ko, bakit hindi? Ang tinutulig sa po noon ni Brad Eli, yung mga iglesia ni Manalo, yung pong anghel na umakyat sa sikatan ng araw, at saka po yung sugo sa huling araw. Hindi ko po naintindihan sa amin yun. Sa kinatagal-tagal ko po nakaanib dito sa iglesia ni Manalo, hindi po na-explain sa amin yun. Ang nagdadala lang po ng Biblia yung mga ministro na umaakyat sa pulpito. Ministro din po kasi yung father ko. Kaya po ganun. Sa madaling sabi, si kapatid na Luz ay anak ng isang... Ministro. Namatay nga Ano po ang pangalan ng tatay niyo, kapatid na Luz? Diosdado Zuniga po. Kapatid na Luz, ano naman ang masasabi mo? Doon una, nalaman mo na yung mga mali, yung ibon, walang pakpak, yung banal na hapunan, umaga. Yung ba'y hindi sumagi sa isip mo na dapat nga, ma-justify sa'yo yun, yung banal na halik, anong ibig sabihin nun? Wala po. Kasi po, pagka magbuhat po bata, sumusunod na kayo sa inyong mga magulang. Para pong na lang po yun, hindi nyo na po naintindihan yung tungkol sa aral. Basta po, inaaral sa amin, ang
huling sugo, bago po kami mabautismuhan, paniniwalaan namin ng sugo na sa huling araw ay si kapatid na Felix Manalo. Yun ang dapat noon. matanim. And then, Opo. Tapos po, hindi nila ine-explain sa amin yung mga aral na narinig ko kay Brad Eli. Yun lang pong 3 months pa lang po kami dito ni Sis Abet. Mas marami po akong naintindihan na aral tungkol sa Biblia kesa po sa mahigit akong 45 years sa Iglesia ni Cristo. Ang tagal, 45 years. Ganon Handog po. kayo. Ilang taon kayo nung mabautismohan dyan? Ano po, 12 years old. 12 din? Aha. Mga Kasi talaga. po, ang ministrong nakalaan sa isang lokal, kailangan po, pagka-schedule po ng bautismo, marami siyang maisasubmit na mga pangalan na mababautismohan. Opo. Parang kota. May kota, gano'n. Oo. Hindi naman. Oo, para makahabol dun Para sa... po sila kasi po, mayroon pong numbers na naanib para maordinahan po sila. Ayun, kota nga. May kota po. Mayroon po talagang kota. Ano po ang masasabi nyo kay Kabularan sa kalagayan? Kasalukuyang takbo ng sagutan ng panig na ito at doon sa panig na Iglesia Bali ni na, Cristo. subaybayan ko din po lahat yan. Binabali-baligtad po yung mga salita eh. Normally po, pinuputol niya sa gitna ng sitas yung dapat niyang basahin sa buong buo na sitas sa Biblia. Para po mayroon lang siyang maipuntos. Pero normally po, kung talagang tutuusin niyo pong babasahin niyang buong buo yung sitas na nakalagay sa Biblia, wala po siyang mapapangkatwiran sa ating tagapangasiwa na si Brad Eli Soriano. Okay. Ano naman po ang masasabi nyo kay Brother Eli? Mahabang panahon ang ginugol nyo ron. Yun nga po masasabi ko, yung pong konting panahon lang na susubaybay po kayo sa mga aral natin, mas marami po kayong matututuhan ng mga aral kaysa yung lifetime kayong makikinig at maanib sa kanila. Dahil doon po, talagang yung pong mga kapatid ko, kahit makikita nila maririnig nila itong mga pananalitang na-interview ngayon, alam ko po magagalit sila sa akin. Dahil tungkol po sa reliyon, hindi ako nakikipag-diskusyon sa kanila. Napakalalim na po yung ugat na nakabaon sa pagiging kaanib nila sa Iglesia ni Manalo. Pero actually, pagka po 1-2 salita lang, hindi po sila makikilaban sa akin ng diskusyon. Dahil mga ministro lang pong nando doon, hindi makikipag-usap sa akin nung libing ng mother ko po. Okay. Saka yung father ko. Sige po, salamat sa inyo kapatid na Luz at sana iban. Diba? Si Sis Luz Dumalski, yung kapatid na Dani, kilalang kilala mo yun. Oo naman. Taga Bulacan yun eh. Oo. At ganun pala ang kasaysayan niya ng pagiging miyembro ng Iglesia ni Manalo. Ano? Ang dugong nananalaytay sa kanya eh. Dugong. Talagang Oo, nasa pasugo mga yung kanyang pioneer ng lolo. mga INC. Ano? Anak siya ng ministro. So At talagang siya'y handog din. Yan ang mga naging bunga ng inyong mga paninira nyo. At yan ang ninuno niya, si kapatid na Catalino Alipio, kapatid na Dani. Yan pala eh, General Treasurer, kapatid na Joseph. Ingat yamang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kita mo? Kaya, yan eh. Matitindi yan. At ang apo niyang lolo mo, Brad Dani, ay naanib dito sa atin. Si kapatid na Luz. Di ba? Sige. Dahil sa pagsusuri niya. Ganyan. Kaya yung mga ginagawa ninyo, mga paninirang puri, tuloy-tuloy nyo lang yan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay ang mga pinagsasabi ng mga dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kung tunay ang Iglesia ni Cristo, bakit sila nagsisilipatan sa samahan ni Brad Eli Soriano? Ibig lang sabihin, nakita nila kung paano natakot ang INC at hindi nila kayang ipagtanggol ang mga aral ng INC sa debate kay Brad Eli Soriano. At tungkol sa talatang 3 Juan 1:7, kapag hindi miyembro, ay hindi natatanggapan ng tulong o abuloy. Ang ibig lang sabihin ng talatang ito na hindi dapat tanggapan ay ang hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga Pilipino ay sumasampalataya naman kay Hesukristo, ngunit namamali lang sila sa diwa, lalo na sa mga nais ng katotohanan. Ngunit kung tagapakinig naman ng mga salita ng Diyos at mga taga-subaybay naman sa programa ni Brad Eli at kapanalig ni Brad Eli,
ay hindi naman masamang tanggapan ng tulong o abuloy. At may nasusulat na ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. At may nasusulat rin na may gantimpala sa sino mang magmamagandang loob sa mga ngaral ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.